Lahat naman siguro sa atin ay ayaw na magkaroon ng kaaway. Pero matatanggap mo nga ba kung dumating sa punto na maging parte sila ng iyong buhay? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Johnny. Mainit ang araw at sa bawat hakbang ni Johnny papunta sa paaralan, ramdam niya ang bigat ng bag na halos masira na nga rin sa kalumaan. May butas ang gilid nito at minsan tumatagos ang ulan kapag tag-ulan. Pero hindi nga yun mahalaga sa kanya. Nakangiti pa rin siya habang hawak ang lumang payong na kung minsan idinadala na rin ng hangin. Pagdating pa lamang niya sa gate ng paaralan, agad siyang sinalubong ng mga tawanan. "Uy, guys! Tingnan niyo si Johnny! Nandiyan na!" Akala mo talaga kung sinong milyonaryo, oh. Pero tingnan mo naman ang suot. Yung sapatos. Sigaw ng kaklase niyang si Patrick. Sabay turo sa kupas niyang sapatos. "Oo nga, sabi daw kasi mayaman yan. Pero tingnan mo, lumang-luma naman yung bag. Paano masasabing mayaman yan? Baka mayaman sa alikabok." Dagdag pa ng isa. Tumawa ang iba. Ang ilan ay tahimik lamang. Pero si Johnny, nakangiti lamang sa kanila. "Hindi ko naman sinabing mayaman ako." Mahinahon niyang sagot. "Eh di ba, sabi mo dati, may business ang family niyo?" Sampit ni Patrick. "Oo, may negosyo nga ang pamilya namin. Pero hindi ko kailangan ipagmalaki yun." Sagot ni Johnny. Nagtawanan muli ang kanyang mga kaklase. Ang isa naman niyang kaklaseng si Lara, tahimik lamang na nakatingin mula sa gilid. May kakaiba siyang nararamdaman tuwing nakikita niya si Johnny. Parang alam niyang may lalim ang mga mata nito na hindi basta-basta nakikita ng iba. Pagkapasok nila sa classroom, ay nagpatuloy pa rin ang pang-aasar. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan. "Pare, sa tingin ko gawa-gawa lang yung mga kwentong naririnig natin. Hindi totoong mayaman yan." "Oo nga, ang yabang pa kumilos minsan. Eh halata namang walang-wala." Huminga na lamang si Johnny ng malalim. Sanay na nga siya sa ganitong senaryo. Sanay na siyang pagtawanan. Sanay na rin siyang maliitin. Habang tinuturo ng kanilang teacher ang mga aralin, napansin ng teacher ni Johnny na tahimik lamang siya, pero alerto. "Johnny, kanina ka pa tahimik ha. Sagutan mo nga ito sa blackboard." Sambit ng kanilang guro. Sige po ma'am." Sagot niya sabay tayo. At sa loob lamang ng ilang segundo, maliwanag at maayos nga niyang nasagutan ang tinatanong ng kanilang guro. Nagulat talaga ang lahat ng kanilang mga kaklase. Natahimik silang lahat. Pati si Patrick ay napanganga. "Aba, mukhang matalino pala talaga itong nagpapanggap na mayaman eh." Bulong ng isa nilang kaklase. "Magaling Johnny, mahusay ka pala." Wika ng kanilang teacher. "Salamat po ma'am." Sagot naman ni Johnny. Pagkatapos ng kanilang klase, lumapit agad sa kanya si Lara. "Alam mo Johnny, dapat hindi mo nalang pinapansin yung mga sinasabi nila. Lalo na yung mga pang-aapi nila." "Okay lang ako Lara. Huwag mo akong intindihin. Hindi ko naman kailangan patunayan sa kanila kung sino ako." Sagot ni Johnny. "Pero Johnny, minsan kasi talaga ang unfair nila. Kung mahusgahan ka nila, akala nila kilalang kilala ka talaga nila. Sa ngayon Lara, hayaan ko na lang muna sila. Darating ang araw na maintindihan din nila ang lahat." Ngumiti lamang si Lara. "Basta Johnny, nandito lang ako. Kakampi mo ako. Ipagtatanggol kita kung kinakailangan." Noong break time naman nila, ay nagtungo na rin si Johnny sa kanilang kantin. Habang kumakain, umupo lamang siya mag-isa. Baon niya ay tinapay at tubig. Lumapit si Patrick
at ang mga barkada nito may dalang mamahaling pagkain. Uy Johnny, bakit yun lang kinakain mo? Bumili ka ng burger doon. O baka naman, nagtitipid lang yung nagpapanggap na milyonaryo. Patrick, hindi ako nagugutom masyado eh. Okay na sa akin to. Sagot niya. Napatawa naman si Patrick at ang mga kaibigan nito. Sa bagay, baka diyan ka talaga sanay sa pangmahirap na pagkain. Nagtawanan muli sila. Pero biglang dumating si Lara. Patrick, tama na nga. Wala kayong alam sa kanya. Kung ganyan ka, mas nakakaya ka pa kaysa sa mga inaasar mo. Napatahimik sandali si Patrick. Pero bigla siyang umiti ng mapang-asar. Sige Johnny, tignan na lang natin sa birthday mo kung talagang mayaman ka. Di ba magbo-birthday ka na? Lumingon siya kay Johnny. Tama Johnny, sabi mo, birthday mo next week di ba? Imbitahan mo kaming lahat. Gusto naming makita ang bahay mo para makita rin namin kung mayaman ka talaga. Nagtawanan ng lahat. Pero sa halip na mahiya, ngumiti lamang din si Johnny. Sige ba? Imbitado kayong lahat. Pupunta ba talaga kayo? Oo naman. Maganda ka ha? Gusto namin yung masasarap na pagkain. Tsaka yung bahay nyo, ihanda nyo rin. Baka kubo lang ha? Sabay tawanan muli si Patrick at ang mga kaibigan niya. Tahimik lamang si Johnny. Pero sa loob-loob niya, alam niya ngayon na ang simula ng pagbabago. Hindi dahil gusto niyang ipakita kung gaano talaga sila kayaman, kundi dahil gusto niyang turuan sila ng aral na hindi pera ang sukatan ng tao. Habang papalabas ng eskwelahan, nakatingin lamang si Lara mula sa bintana. Nakita niya si Johnny na sumakay sa isang lumang tricycle. Ang hindi niya alam, sa likod ng tricycle ay may nakatagong simbolo ng isang kilalang kumpanya. Halos hindi mapansin ng mga ordinaryong tao. Pagdating sa dulo ng kalsada, bumukas ang malaking gate ng isang mansyon sa loob ng malawak na lupain. Dahan-dahang pumasok ang tricycle at sinalubong siya ng mga bantay na nakasuot ng itim na uniforme. Magandang hapon po, Sir Johnny. Bati ng gwardya. Magandang hapon din po, Mang Fred. Sagot naman ni Johnny sabay ngiti. Lumapit naman kay Johnny ang isa pang tauhan. Sir Johnny, sabi po ng lola nyo, hintayin nyo raw po siya sa taas. Nakangiti lamang si Johnny habang naglalakad papasok. Ang mansyon ay simple pero elegante. Hindi tulad ng mga bahay ng mayayaman na puro dekorasyon. Doon na nakita ang kanyang lola na si Lola Mercedes. Nakaupo sa rocking chair. May hawak na lumang libro. Johnny apo, kamusta ang araw mo? Ayos lang po ako Lola. Medyo magulo lang po sa klase. Tinutokso ka na naman ba nila? Opo Lola, pero okay lang po. Sanay na rin naman ako. Apo, Johnny, alam kong mahirap itago kung sino ka talaga. Pero ito ang tamang paraan. Gusto kong matutunan mo na hindi kailangan ng kayamanan para igalang ka ng mga tao. Dahil ang kayamanan, hindi panghabang buhay yan. Pero ang respeto, mananatili kahit ano pang mangyari. Tahimik lamang si Johnny habang nakatingin sa kanyang lola. Lola, minsan po naiisip ko, kailan kaya nila ako maintindihan? Darating din yan, apo. Basta manatili ka lang na mabait. Pag dumating na ang panahon, ipapakita ng tadhana kung sino ka talaga. Ngumiti lamang siya. Pero sa likod ng ngiting yun, may halong lungkot. Dahil alam niya na malapit na nga rin dumating ang araw na yun. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Johnny.
Tahimik ang paligid ng mansyon. Tanging huni lamang ng ibon at lagaslas ng tubig sa fountain ang maririnig. Nakatanaw siya sa bintana habang pinagmamasdan ang mga manggagawa sa kanilang mansyon na abala sa hardin. Sir Johnny, tawag ng kanyang yaya. Nandiyan na po yung pagkain nyo. Sabi po ng lola nyo, huwag kang aalis nang hindi nag-aalmusal. Opo yaya, mamaya po kakain na rin ako. Papasok na rin po kasi ako. Nakangiti siya, pero halatang malalim ang iniisip. Ang isip niya ay hindi sa pagkain, kundi sa mga salitang binitawan ni Patrick kahapon. Ang imbitasyon sa kanyang birthday, na halata naman na may halong pang-aasar. Pagpasok ni Johnny sa kanilang classroom, agad siyang napansin ng kanyang mga kaklase. Katulad ng dati, may bulong-bulungan pa rin. May nagingitian at may nag-aabang ng kanyang reaksyon. O Johnny, kamusta? Natuloy ba yung invitation mo? Sigaw ni Patrick habang may hawak ng cellphone na parang handa nang mag-record ng kahit anong mangyari. Oo naman. Imbitado kayong lahat. Sagot ni Johnny. Kalmado lamang. Seryoso ka? Oo naman. Seryosong-seryoso ako. Yan ang gusto ko, Johnny. Palaban ka. Narinig nyo yun mga tol. Imbitado daw tayo. Ibig sabihin, makikita na rin natin yung bahay niya. Yung bahay kubo nila. Nagtawanan ang lahat ng kanilang mga kaklase. Pero halata nga rin na may kakaiba sa ngiti ni Patrick. Hindi lamang yung pang-aasar. Halatang may plano ito. Lumapit si Lara kay Johnny habang papunta sila sa upuan. Johnny, sigurado ka ba talaga? Kilala mo si Patrick. Baka kung ano pa ang gawin niya. Huwag kang maglala, Lara. Hindi ko naman kailangan patunayan kung mayaman ako o hindi. Gusto ko nang maging totoo. Pero, Johnny, baka makulit na naman yung nangyari noon. Lara, hindi na ako natatakot sa kahiyan. Minsan kasi, doon din natin makikita kung sino talaga ang totoo. Tahimik lamang si Lara. Sa kabila ng lahat, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kampante kay Johnny. Samantala, si Patrick naman ay nagpaalam sa kanilang teacher na kailangan niyang gumawa ng video project para sa klase. Pero ang totoo, gusto lamang niyang makuhanan ng video ang bahay ni Johnny. At kapag napatunayan niyang hindi ito mayaman, ibabahagi niya ito sa social media. Tol, bulong ng kaibigan niyang si Alvin. Patrick, sigurado ka ba? Gusto mong gawin yan? Parang sobra naman yata. Sampit ni Alvin. Ano ba Alvin? Kinakabahan ka ba? Hindi to sobra. Gusto ko lang ipakita sa lahat kung gaano siya kayabang. Gusto kong ipakita kung ano ang totoo. Eh pare, paano naman kung totoong mayaman talaga siya? Kung mayaman talaga siya, eh di lalong masaya. Pero duda ako. Mayaman, hindi nagbabaon ng tinapay araw-araw. Kita mo rin naman ang kasuotan niya. Mukha bang mayaman yun? Tumawa lamang sila pareho. Hindi nila alam na narinig ni Lara ang kanilang usapan. Agad naman tumakbo si Lara papunta kay Johnny. Johnny, narinig ko. May plano sila Patrick. Narinig ko sila kanina sa faculty. Ha? Anong plano? Tanong ni Johnny. Kukunan daw nila ng video yung bahay nyo para mapahiya ka. Ah, ganun ba? Ngumiti lamang si Johnny. Hayaan mo lang sila Lara. Minsan, kailangan mo talagang hayaang lumabas ang totoo. Pero, Johnny. Lara, sabay tingin ni Johnny sa kanya. May mga bagay talaga na hindi ko kailangan ipaliwanag. Basta gusto kong makita nila kung ano talaga ang aral.
Hindi lang kung anong meron ako. Tuturuan ko sila ng leksyon. Pag-uwi ni Johnny, nadata niyang nakaupo lamang si Lola Mercedes sa veranda. May hawak itong lumang larawan. Isang bata at isang babae. Nakangiti. Mukhang masaya. Lola, sino po sila? Tanong ni Johnny. Mama at papa mo, apo. Isa yan sa mga huling larawan nila bago ang aksidente. Natahimik si Johnny. Alam mo, apo, lagi ko sinasabi sa sarili ko, sana makita nila kung anong klaseng lalaki ka na ngayon. Mabait, matalino, at mapagkumbaba. Hindi katulad ng ibang bata na nilamon na ng yaman. Lola, minsan po naiisip ko, tama lang po ba na itago ko pa rin ang lahat? Pati sa mga klase ko? Tama, Johnny. Ang kayamanan, ipagsubok din. Kung kaya mo maging totoo, kahit alam mong mayaman ka, ibig sabihin, nauunawaan mo ang halaga ng kababaang loob. Tumango si Johnny. Pero Lola, inimbitahan ko po kasi sila sa darating na birthday ko eh. Ah, talaga? Mabuti naman na po. Pero sigurado ka ba talaga po? Baka pinipilit ka lang nila. Hindi naman po Lola. Gusto ko rin pong ipakita sa kanila. Pero hindi para ipagyabang. Ipapakita ko kung sino talaga ako. Sige apo, susuportahan kita. Pero tandaan mo Johnny, huwag mong hayaan na mawala ang kabaitan mo ha. Kahit magbago na ang tingin nila sa'yo. Tiyak niya ang kanyang lola. At sa sandaling yun, parang nagkaroon siya ng panibagong lakas ng loob. Ilang araw bago ang birthday ni Johnny, abala ang lahat sa mansyon. May mga tauhan na nag-aayos na ng mga bulaklak, naglilinis ng hardin, at mayroong nag-aayos ng stage sa loob ng malaking hall. Sir Johnny, sabi ng isang tagapangasiwa, pinapasabi po ng lola mo na gusto niya na simple lamang daw ang party. Opo, yun din po ang gusto ko. Hindi ko po kailangan ng magarbong handaan. Ang gusto ko lang po, maging masaya ang lahat. Ngumiti siya, pero hindi niya maiwasang mapaisip. Sa kabilang banda ng bayan, si Patrick ay abala rin, pero sa ibang dahilan. Patrick anak, anong balak mo sa weekend? Tanong ng kanyang ama habang nag-aalmusal. May birthday po sa kaklase ko dad. Pupunta po kami ng mga kaklase namin. Magdala ka ng regalo ha? Opo dad, sagot ni Patrick. Pero sa loob-loob niya, hindi regalo ang kanyang dala, kung hindi kahiyan. Habang nag-usap naman sila ng mga kaibigan niya sa group chat, napag-usapan nilang ibibideo nila ang buong party. Kapag pubulang ang bahay ni Johnny, ipopost ko agad yan, sabi ni Patrick. Grabe ka tol, hinay-hinay lang. Baka sa uli, ikaw ang mapahiya. Hindi akong papahiya, no? Alam ko kung anong klaseng tao yun. Hindi ako maaaring magkamali. Makalipas pa ang ilang araw, Sabado na ng umaga. Maliwanag ang langit. Pero tila may kakaibang kaba sa dibdib ni Johnny. Ito na ang araw na kanyang ipinangako para imbitahan ang kanyang mga kaklase. Hindi para magyabang, kung hindi para ipakita kung sino talaga siya, kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Abala ang mga tauhan sa loob ng mansyon. May mga nag-aayos na ng mesa, naglalagay ng mga bulaklak sa paligid ng hardin, at nagtatayo ng maliit na entablado para sa programang inihanda ng kanyang lola. Pero malinaw ang bilin ni Johnny. Simple lamang dapat ang lahat. Inuulit ko po,
Huwag po masyadong magarbo ha. Ayoko pong isipin nila na mayabang ako. Sabi niya sa mga tauhan. Opo Sir Johnny, masusunod po. Pero kahit simple, siguradong maganda pa rin po ito. Sampit ng isa sa mga tauhan. Sa kabilang banda naman, masayang masaya ang barkadahan ng kanyang mga kaklase. Nagkakatuwaan habang naghahanda. Bit-bit pa nila ang mga cellphone at camera. Handang-handa na silang mag-record ng lahat ng mangyayari. Tol, sigurado ka ba? Pupunta talaga tayo? Tanong ni Alvin. Tila nag-aalangan. Oo naman pare, exciting to. Malalaman na talaga natin kung totoong mayaman talaga siya. Gusto ko nang makita ang bahay kubo nila. Pero Patrick, paano naman kung mansyon pala talaga ang bahay nila? Ako Alvin, wag kang nega. Duda ako dyan. Tumawa sila. Pero sa loob-loob ni Patrick, may halo nga itong inggit. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Pero tuwing nakita niya si Johnny, parang may kakaiba dito na hindi niya kayang tapatan. Kahit mayaman nga rin sila. Sumakay na nga silang lahat sa van na inarkila ni Patrick. Habang binabaybay ang kalsada, puro tawanan at asaran. Tol, ano ba itong bahay ni Johnny? Ang layo. Baka sa dulo nito, pero ng ilog na may kubo. Baka naman mansyon na drawing. O baka naman bahay ni kuya yan, yung may sampay na basahan sa labas. Pero habang papalapit nga sila sa lugar, napansin nila na unti-unti naman nag-iiba ang paligid. Mula sa mga simpleng bahay, unti-unting napapalitan ng malalawak na lupain at magagarang gate. Uy, teka lang, saan ba talaga tayo pupunta? Sundan mo lang ang daan. Sagot ni Patrick. Pero halatang kinakabahan na. Tol, parang subdivision na to eh. Parang exclusive subdivision ng mga mayayaman. Biglang kinabahan si Patrick. Hindi yan. Baka shortcut lang to. Pero maya-maya pa, biglang huminto ang van sa tapat ng isang napakalawak na gate na mayroong nakaukit na De Los Santos Estate. Tahimik ang lahat. Lumapit agad sa kanila ang gwardya at nagtanong, "Magandang umaga po. Sa birthday party po ba kayo ni Sir Johnny?" Lahat ay napatingin kay Patrick. Ha? Sir Johnny? Opo. Sagot ng gwardya. Pakipasok na lang po. Hinihintay na po kayo. Napatulala si Patrick. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Bakit Sir Johnny ang tawag nila? Bulong niya. Pero wala nga siya nagawa noong bumukas na ang gate. Habang binabaybay ng van ang papasok, tumambad sa kanila ang tanawin na parang sa pelikula lamang. Malawak na damuhan. Mayroong fountain sa gitna. May mga sasakyan na nakapark na puro mamahalin. At mansyon na kulay puti na mayroong malalaking bintana. Grabe, parang hotel. Parang mamahaling hotel. Bulong ng isang kaklase. Totoo ba talaga to? Dito nakatira si Johnny? Ako nga rin, hindi ako makapaniwala. Sampit ng kanilang mga kaklase. Pagkababa nila, sinalubong nga sila ng mga tauhan. Formal at magalang. Magandang umaga po. Kayo po ba yung mga bisita ng Sir Johnny? May inihanda na pong mesa para sa inyo. Habang naglalakad, napansin nilang simple lamang ang handaan. Walang magagarabong palamuti, pero elegante. May mga pagkain, tugtugin, at mga bata sa paligid na mukhang anak ng mga tauhan. Pagdating ni Johnny, nakapolo lamang ito at simpleng pantalon. Pero ang tindig niya ay disente at mayroong karisma. Nandiyan na pala kayo. Salamat sa pagpunta nyo ha. Bating ni Johnny sabay ngiti. Uy,
Grabe tol, Johnny, akala namin nagbibiro ka lang. Sabi ng isa sa mga kaklase. Hindi ko kasi gustong pag-usapan ang tungkol sa bahay namin. Mas gusto kong makilala bilang simpleng tao lamang. Tahimik lamang ang karamihan. Maging si Patrick ay hindi makapagsalita. Pero pili niyang pinadili ang kanyang yabang. Eh di wow, mukhang mansyon nga. Pero baka naman sa kamag-anak niyo lang to. Hindi talaga to sa inyo. Hindi, ito talaga ang bahay namin. Almadong sagot ni Johnny. Dito ako lumaki. Kasama ang lola ko. Habang tumatagal ang party, mas napapalapit ang mga kaklase kay Johnny. May mga larong inihanda. May kantahan at kainan. Pero sa gitna ng kasiyahan, biglang mayroong umalingaw na sigaw ng mga bata. May nahulog sa fountain! Tulungan niyo siya! Nagkagulo ang lahat. Isa sa mga anak ng tauhan ang nadulas at nahulog. Pero si Patrick, kahit kaarawan niya, walang pagdadalawang isip. Agad siyang tumakbo, tumalon sa fountain at sinagip ang bata. Basang-basa siya. Pero nakangiti nga siya noong mailigtas na nga niya ang bata. Tumakbo na rin ang mga tauhan. Alalang-alala. Sir Johnny, pasensya na po. Baka po magkasakit kayo. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas na ang bata. Sagot niya. Lahat ng kanyang mga klase ay natulala. Pati si Patrick ay napayuko. Sa sandaling yun, parang nawala ang lahat ng biro at pang-aasar. Nakita na nga nila ngayon, hindi lamang ang yaman ni Johnny, pati na rin ang kanyang totoong kabutihan. Habang tumutugtog ang musika, lumapit si Lara kay Johnny. Grabe ka talaga, Johnny. Kung sino man ang hindi pa naniniwala sa iyo ngayon, ewan ko na lang talaga. Salamat, Lara. Pero hindi naman kailangan na patunayan yun. Pero ngayon, Johnny, nakita na rin nila kung sino ka talaga. Ngumiti lamang si Johnny. Hindi na mahalaga kung mayaman talaga ako. Ang mahalaga, nagpakatotoo lang ako. Sa gilid naman ng hardin, tahimik pa rin si Patrick. Nakatingin sa kanya. Hawak niya ang cellphone. Handa na nga sana mag-video ng kahihiyan ni Johnny. Pero yun, hindi na nga niyang kayang pindutin ang record. Dahil namang, siya lang din ang mapapahiya. Tol, sabi ni Alvin. Ano na ngayon? Ipopost mo pa ba? Akala ko ba mag-video ka? Hindi na pare. Tama ang sinabi mo. Baka ako lang ang mapahiya. Wala akong karapatang ipahiya yung taong mas mayaman at mas mabuti pa sa akin. Tahimik lamang sila pareho. Lumapit siya kay Johnny at halatang nahihiya. Johnny, pasensya na ha. Akala ko kasi nagyayabang ka lang noon. Nahihiyang sambit ni Patrick. Wala yun, Patrick. Naiintindihan ko. Hindi, Johnny. Mali ako. Pinangunahan kita ng galit at inggit. Pero ngayon, nakita ko na talaga kung sino ka. Inabot ni Johnny ang kanyang kamay kay Patrick. Salamat. Ang mahalaga ngayon, nagkakaintindihan na tayo. Napaiyak na lamang din si Lara sa gilid. Tahimik niyang pinahiran ang kanyang luha. Natutuwa ang kanyang puso para kay Johnny. Ang mga kaklas nila, napatingin lahat sa kanila. At doon nagsimula ang bagong respeto kay Johnny. Makalipas ang ilang araw, isang umaga, tahimik lamang si Johnny habang naglalakad papasok sa eskwelahan. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kakaibang mga titig ng kanyang mga kaklase. Ngayon, hindi na nga siya ang kinukutya o pinagtatawanan. Pagkus, siya na ang tinitingala.
Pagkapasok pa lamang niya sa kanilang classroom, biglang tumahimik ang lahat. Ang dating mga ngiti na mapang-asar, inapalitan ng respeto at pagkamangha. "Uy Johnny, grabe yung party mo ha?" Bungad agad ng isa sa kanyang mga kaklase. "Ako nga, hindi ko pa rin makalimutan yung fountain scene. Ikaw pala talaga yung literal na bayani." Sabi pa ng isa. "Ang cool mo pare, akala namin tahimik ka lang." Ngumiti lamang si Johnny sa mga ito. Hindi na siya sanay sa ganitong atensyon. "Salamat sa inyo. Pero sana, yung normal lang tayo ha. Yung dati pa rin. Ayoko ng special treatment." Pero kahit anong gawin niya o sabihin, alam niyang mayroong nagbago. Hindi na nga siya si Johnny na akala ng lahat ay mahirap. Kung hindi si Johnny na mayaman pero napakabait. Sa isang gilid naman, tahimik lamang si Patrick. Hindi pa rin niya alam kung paano haharapin si Johnny. Lumapit si Lara sa kanya. "Hey Patrick, kamusta? Ayos na ba kayo ni Johnny?" "Ah, oo Lara, okay na kami. Pero hindi ko alam. Parang nahihiya pa rin ako sa kanya eh. Basta Patrick, maging totoo ka lang. Alam mo naman, hindi mapagmataas si Johnny. Hindi siya mayabang." Tumango si Patrick. Sa loob-loob niya, gusto niyang bumawi. Hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Magmula noon, ay naging mabait na rin si Patrick kay Johnny. Ginawa niya ang lahat para makabawi sa mga ginawa niya dito noon. At hindi kinalaunan, ay naging magkaibigan na rin sila. Isang hapon naman, habang kabala si Johnny sa kanilang mansyon, ay mayroong biglang dumating. Isang lalaki na nakaitim na Amerikana, mukhang galing sa Maynila. Lumapit ito kay Lola Mercedes, nakakarating lamang din mula sa labas. Tahimik silang nag-usap sa gilid ng hardin. Napansin naman ito ni Johnny. Noong makaalis na nga ang lalaki, kaagad siya lumapit sa kanyang lola. "Lola, sino po yun?" Apo, may kinausap lang akong abogado." "Abogado po? Bakit naman po?" "Wala apo. Huwag mo na lang munang intindihin." Pero ramdam ni Johnny na tila mayroong kakaiba. Noong tuloy na nga rin makaalis ang lalaki, napansin niyang medyo namumutla ang kanyang lola. "Lola, may problema po ba?" "Wala naman na po. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Ayoko masira ang araw mo." Pero sa mga mata ng matanda, may bahid ng pag-aalala. Kinabukasan, pagka-uwi ni Johnny mula sa eskwelahan, nadatnan niya ang kanyang lola Mercedes na nakaupo, may hawak na sobre. Tahimik lamang ito at tila malalim ang kanyang iniisip. "Lola? Oh, nandiyan ka na pala. Johnny, may dapat kang malaman." Lumapit ka agad si Johnny. Halatang kinakabahan din. "Ano po yun, Lola?" "Ang lalaking tumalo noong isang araw. Abogado siya ng kumpanya ng mga magulang mo." "Abogado po nila mama at papa? Pero matagal na po silang wala, di ba?" "Bakit naman po?" "Oo, iho. Matagal na silang wala. Pero may iniwan silang dokumento. Isang lihim na matagal ko na rin itinago sa'yo." Nanginig ang boses ng kanyang lola. "Apo, Johnny, sana matanggap mo at maintindihan mo. Pero ang totoo, hindi talaga ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito." Napatigil talaga si Johnny sa kanyang mga nalaman. "Lola, ah,
Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Tumingin ang kanyang lola sa kanya. Lumuluha na din. Ang lahat ng kayamanang ito, hindi sa atin. Binili lang ito sa akin ng tunay na may-ari para alagaan ka. Johnny, mayroon pang isang anak ang mga magulang mo. At siya talaga ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Nakinig si Johnny. Lola, totoo ba talaga? Sino naman po? Natahimik ang matanda. Tsaka bumigkas ng pangalan na hindi inaasahan ni Johnny. Matagal ko na siyang kilala, apo. Kahit ako, nagulat din ako noong malaman ko. Si Patrick, apo. Si Patrick, kapatid mo. Yung kaklase mo. Nandambot si Johnny sa kanyang mga nalaman. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ng kanyang lola. Ano po? Si Patrick? Kapatid ko? Paano po nangyari yun? Oo, apo. Siya nga. Mahina ang boses ng matanda. Hindi talaga ako ang tunay mong lola, apo. Ako lamang ang katiwala ng mga magulang nyo. Totoo, inaruga kita. Pero hindi mo pa rin alam ang buong kwento. Noon pa man, bago pa kayo maipanganak, mayroon ng malaking sigalot sa pamilya ng mga De Los Santos. Ang mga magulang mo, sina Ramon at Elvira, kilala silang mga negosyante. Pero sa kabila ng yaman nila, mabait at mapagdali nga sila. Noong bata pa si Patrick, siya ang unang anak. Pero dahil sa sakit na dinanas ng nanay mo, halos hindi na rin siya makalakad. Hanggang sa nagkaroon na rin sila ng problema sa kalusugan ni Patrick. At ipinasok muna siya sa pangangalaga ng tiyahin nyo habang ginagamot siya. Pero habang nangyayari yun, noong maipanganak ka, doon na rin nangyari ang aksidente. Kaya mula rin noon, hindi na rin nila nabalikan pa si Patrick. Hindi talaga makapaniwala si Johnny sa kanyang mga natuklasan ngayon. Pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ibig sabihin po, Lola, hindi pala talaga ako nag-iisa. At hindi rin ako ang totoong tagapagmana ng lahat ng ito. Patawarin mo ako, apo. Pero tama nga ang sinabi mo. Pero kahit ganun, wag na wag mong iisipin na wala kang halaga. Ang mga magulang mo, pareho kayong itinuring na anak. Hindi mo kasalanan kung ano man ang nangyari. Pero Lola, bakit naman po ngayon mo lang sinabi sa akin? Apo, noon kasi, hindi ko rin talaga alam kung nasaan ba talaga si Patrick. Tsaka ayaw ko rin mawalan ka ng direksyon. Nais kong maging handa ka bago mo malaman ang katotohanan. At ngayon, dumating na nga ang oras na yun. Napaluhod na nga rin si Johnny. Hindi na rin niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Lola, gulong-gulo po ako ngayon. Ano na po ang gagawin ko? Ang totoo, apo, may paparating bukas. Darating ulit dito ang abogado ng mga magulang nyo at ang pamilya ni Patrick. Nais nilang pag-usapan ang ari-arian at ang tungkol sa'yo. Matapos ang usapan na yun, hindi na rin nakatulog ng maayos si Johnny sa kakaisip kung ano ang posibleng mangyari. Hanggang sa kinabukasan, maagang dumating si Patrick sa mansyon. Kasama niya ang kanyang tiyahin at ang parehong abogado na dumalaw noon. Tahimik ang paligid. Walang halong yabang, pero mayroong tensyon. Patrick, unang sambit ng abogado.
Oras na siguro para malaman mo rin ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Maging si Patrick ay gulat na gulat. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Ano po ba talaga nangyayari? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang batang palagi mong kaaway noon. Ang batang kinakalaban mo. Si Johnny. Siya ang nakasama ng iyong mga magulang bago sila mawala. Sampit ng abogado. Ha? Hindi yan totoo. Hindi pwedeng siya. Totoo yan, Patrick. May mga dokumentong nagpapatunay. Si Johnny ang itinuring na anak ng iyong ama at ina. Siya ang kapatid mo. Pareho kayong minahal ng mga magulang niyo. Nagkaiwalay lang kayo dahil sa hindi inaasahang pangyayari noon. Dagdag pa ng abogado. Tumayo nga rin si Johnny mula sa kanyang pagkakaupo. Patrick, tama na! Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Galit na sambit ni Patrick. Pero Patrick, pakinggan mo muna ako. Sagot naman ni Johnny. Paano ko matatanggap yan, Johnny? Lahat ng panahon, pinagkakatuwaan kita. Pinapahiya kita. Tapos ngayon, sasabihin nila, aaminin niyo sa akin? Magkapatid tayo? Nagugulang sabi ni Patrick. Hindi ko rin naman alam to noong una, Patrick. Hindi ko rin naman ginusto na mangyari ang lahat ng to. Madali lang sabihin sa'yo yan, Johnny. Dahil ko ang lumaki sa karangyaan. Ako? Lumaki ako. Nakasama ang mga magulang na hindi ko pala totoong magulang. Ang hirap nun, di ba? Napayo ko na lamang si Johnny. Natahimik na lamang siya at hindi makasagot. Hanggang sa bigla niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Patrick. Hindi ako makikihati sa anumang kayamanan. Ang gusto ko lang, magkaayos tayo. Magsama tayo bilang magkapatid. Naggulat si Patrick. Ano? Oo, Patrick. Kung mas mapapanatag ka, ibibigay ko sa'yo lahat. Lahat-lahat. Lahat ng pag-aari ng pamilya natin. Kahit walang matira sa akin. Hindi ko kailangan ng pera o pangalan. Ang mahalaga, huwag tayong magagalit. Magkapatid tayo. Dapat tayo nagtutulungan. Natahimik ang buong paligid. Napatitig ng mabuti si Patrick kay Johnny. Ang dating kaaway, ngayon ay humihingi ng kapatawaran kahit wala naman siyang kasalanan. Binuksan ng abogado ang isang lumang sobre at inabot kay Patrick. Ito ang liham na iniwan ng iyong ama bago siya nawala. Binuksan ito ni Patrick at nagsimulang basahin. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Sa aking mga anak, Johnny at Patrick, kung nababasa niyo ito, malamang wala na ako sa mundong ito. Pero sana malaman niyong pareho na mahal ko kayo. Magtulungan kayo mga anak. Ayoko nag-aaway kayo. Patrick, bilang kuya, alagaan mo ang kapatid mo. Unti-unti tumulo ang luha ni Patrick. Si Papa. Sangkit ni Patrick. Tuloy na nga siyang napaiyak. Patrick, mahinang sambit ni Johnny. Kung yan ang huling habilin niya, sana sundin natin. Wala na sa akin kung sino ba ang tagapagmana. Basta magkaayos lang tayo. Pagmahalan tayo bilang magkapatid. Kahit huwag mo na akong alagaan. Sapat na yun. Unti-unti na nga rin lumapit si Patrick kay Johnny. Nanginig pa ang kanyang mga kamay. Kapatid ko, Johnny, patawarin mo ko.
Lahat ng ginawa ko sa'yo, yung pangungutya, yung panlalait, maling-mali ang lahat ng yun. Wala kang dapat ipagpaumanhin, Patrick. Kung alam ko lang noon, sana sinabi ko agad sa'yo yung totoo. Ang totoo kasi noon, Johnny, naiinggit ako sa'yo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi mo kailanman ginamit ang yaman para ipahiya ako o labanan ako. Yumakap si Patrick sa kanya at doon bumuhos ang luha ng dalawa. Tahimik ang buong silid, pati na si Lola Mercedes. Napangiti habang pinupunasan ang kanyang mata. Mga apo, sa wakas, nagkita na kayong muli bilang tunay na magkapatid. Pagkatapos ng ilang araw, pumunta sila sa punto nila Ramon at Elvira, ang kanilang mga magulang. Bitbit ni Johnny ang bulaklak, habang si Patrick ay nagdala ng lumang litrato ng kanilang pamilya. Ma, pa, unang sabi ni Johnny. Salamat po. Dahil sa inyo, natutunan namin ang halaga ng pagpapatawad. Dinugtungan naman ito ni Patrick. At salamat din po dahil kahit matagal kami pinaghiwalay ng tadhana, binigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon na maging tunay na magkapatid. Tahimik silang pareho. Niyakap ni Johnny ang kanyang kuya Patrick. At sa unang pagkakataon, wala nang inggit, wala nang galit, tanging kapayapaan at pagmamahal na lang. Makalipas ang ilang buwan, mula noong mabunyag ang katotohanan, unti-unti na ring bumalik sa normal ang lahat. Pero hindi na nga gaya ng dati. Ayun, magkasama na nga sa iisang bubong sila Johnny at Patrick. Dalawang dating magkaaway na ngayon ay tinatawag ang isa't isa na kapatid. Isang maaliwalas na umaga, nagluluto si Johnny ng almusal habang naayos naman ni Patrick ang mga papeles sa mesa. Tila ordinaryong araw lamang, pero sa bawat kilos nila ay ramdam ang katahimikan at kapayapaan. Uy, Kuya Patrick! Sigaw ni Johnny mula sa kusina. Ano yun? Sagot ng kapatid habang nakatutok sa laptop. Anong gusto mo, kuya? Kape o gatas? Gatas na lang, para healthy lifestyle. Sabay tawa. Healthy daw, pero kagabi, 3 pirasong burger ang kinain mo eh. Ikaw talaga bunso oh, cheat day yun. Sabay silang nagtawanan. Ang dating sigawan at bangayan ay napalitan ng biruan at tawanan sa loob ng bahay. Pagkatapos mag-almusal, inilabas ni Patrick ang isang folder at inilapag sa lamesa. Bunso, kailangan nating pag-usapan to. Ano yung kuya? Tanong ni Johnny habang umiinom ng gatas. Tungkol ito sa mga ari-arian nila mama at papa. Natahimik si Johnny. Hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na sa huling pag-uusap nila ng abogado, si Patrick ang nakapangalan sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Siya lamang ang tagapagmana. Pero kahit na ganoon, hindi siya nagreklamo. Dahil alam naman niya na yun ang tama. Kuya Patrick, huwag kang mag-alala. Wala na ako dyan. Karapatan mo yan. Hindi ko kailan naman hihingin ang hindi naman sa akin. Sabi ni Johnny. Ngumiti naman si Patrick. Ikaw talaga bunso oh. Kaya kita hinahangaan eh. Pero hindi ko pa rin tatanggapin yan. Ayokong sa akin lang mapunta ang lahat ng to. Kaya gusto ko, hatiin natin to bilang magkapatid. Ano? Kuya Patrick? Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Gusto ko to, Johnny. Hindi ko lang binabahagi ang yaman. Binabahagi ko ang pangalan ng pamilya natin. Magkapatid tayo. Kaya ito talaga ang nararapat. Magkasama tayong tumayo.
Magkasama nating ituloy ang pangalan ng mga magulang natin. Napatigil si Johnny. Nakaramdam siya ng init sa dibdib. Hindi dahil sa hiya, kung hindi sa sobrang tuwa. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit si Johnny, napansin niya nakapatong sa lamesa ang lumang litrato ng kanilang nanay. Lumapit si Patrick dito at tumingin. Si mama yan, di ba? Oo kuya, sagot ni Johnny. Kahit hindi ko siya nakasama ng matagal, alam ko napakabait niyang tao. Mabait talaga siya, bunso. At alam ko, masayang-masaya rin siya ngayon kasi magkasundo na tayo. Sagot naman ni Patrick. Alam mo kuya Patrick, sa tagal ko naghintay ng pamilya, ngayon lang ako nakaramdam na mayroon talaga, bukod kay Lola. Sabi ni Johnny habang nakatingin sa larawan. Ako rin bunso, ngayon ko lang din naramdaman kung gaano kasaya na magkaroon ng kapatid. Sagot naman ni Patrick. Kaya kahit anong mangyari, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Hindi lang dahil sa dugo, kung hindi dahil na rin sa pinagsamahan natin bilang magkapatid. Napayakap si Johnny sa kanyang kuya Patrick. Lumipas ang maraming taon mula sa dating magkaaway. Sila na ngayon ang magkasama nagpapatakbo ng De Los Santos Group of Companies, isang matagumpay na kumpanyang kilala sa buong bansa. Marami na nga talaga nagbago sa buhay ng magkapatid na sila Johnny at Patrick. Ngayon, parehong may edad na nga silang nasa kalagitnaan ng 20s. Biyasa na sa mga pagdedesisyon at pamumuno. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi nila nakalimutan na maging mapagkumbaba. Kuya Patrick, busy ka ba? Pirmahan mo muna to para sa bagong kontrata natin. Sabi ni Johnny habang nakaupo sa conference room. Siyempre naman bunso, pipirmahan ko agad yan, basta ikaw. Sagot ni Patrick sabay tawa. Ganun pala yun? Ang lakas ko talaga sa'yo kuya. Sagot naman ni Johnny. Siyempre naman bunso, ikaw mas magaling sa akin sa financial side. Ako lang sa marketing. Sagot ni Patrick habang pinipirmahan ang mga dokumento. Pagkatapos, tinapik ni Patrick ang balikat ng kanyang kapatid. Alam mo Johnny, kung dito lang sila mama at papa, sigurado, proud na proud sila sa atin. Oo nga kuya, pero alam mo rin, hindi ko ito mararating kung hindi dahil sa'yo. Noon, lagi natin pinag-aawayin ang lahat. Ngayon, lahat ng problema, sabay natin kinakaharap. Oo nga bunso eh, ganito pala yung feeling ng tunay na pamilya. Sabi ni Patrick. Umiti lamang si Johnny at tumango. Kinabukasan, habang abala si Johnny sa pag-review ng mga bagong aplikasyon ng mga bagong empleyado, may napansin nga siyang pamilyar na pangalan. Lara Mendoza. Napatigil si Johnny. Parang biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ang babaeng palagi nandiyan noong panahong halos lahat ng tao ay nakatalikod sa kanya. Kaagad niyang ipinatawag ang HR manager. Good morning. Gusto kong makausap yung aplikanteng si Lara Mendoza. Ako mag-i-interview sa kanya. Sige po sir. No problem po. Nandito po siya ngayon sa lobby. Maya-maya pa nga rin, ay pumasok na sa opisina ang isang babae. Sabi ko na nga ba ikaw yun Lara. Nagulat ito. Johnny? Aba, hindi ako makapaniwala. Ikaw na pala yan. Oo, ako nga yung isa sa may-ari ng kumpanya. Matagal na rin natin hindi nagkita, no? Medyo nahiya si Lara. Pasensya na kung ganito lang ako ha. Kailangan ko lang talaga ng trabaho ngayon. Alam mo naman, breadwinner ako ng pamilya namin. At medyo mabigat yung gastusin sa bahay. Kaya ito, naghahanap ako ng mas maayos na trabaho. Tahimik lamang si Johnny sandali.
Tinitigan niya ang dati niyang kaklase na palagi masigla at matapang. Pero ngayon, halatang pagod na rin sa hamon ng buhay. Huwag kang mag-alala, Lara. Ako na ang bahala sa application mo. Hindi kita tutulungan dahil kaibigan kita. Tutulungan kita dahil deserve mo to. Napangiti si Lara, bagamat mayroong halong luha sa kanyang mga mata. Salamat, Johnny. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to sa akin. Hindi nagtagal, naging empleyado na nga rin si Lara sa kumpanya bilang project assistant. Madiskarte siya, masipag, at palaging maagap. Si Johnny naman, kahit abala siya sa pag-manage ng kumpanya, palagi pa nga rin siya dumadalaw sa department ni Lara para kamustahin ito. Uy Lara, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Busy pa kasi ako sa report. Tara, sabi na tayo. Ako na mo nilibre. Sabi ni Johnny. Naku Johnny, wag na. Nakakaya. O talaga Lara, wag ka na maiya. Tagal na nga natin magkaibigan. Maiya ka pa? Sabay kindat ni Johnny. Minsan, sabay nga lang silang lumalabas pagkatapos ng trabaho. Nagkukwentuhan tungkol sa mga panahon na estudyante pa lamang sila noon. Uy Johnny, naalala mo pa ba noon? Tinatawag ka palagi ni Patrick na mahirap. Yung pala, magkapatid kayo. Sabi ni Lara. Oo nga eh, nakakatawa na lang isipin. Pero alam mo, hindi ko rin nakakalimutan na sa tuwing nangyayari yun noon, ikaw yung palagi nandyan. Tumatayo at ipinagtatanggol ako. Sagot naman ni Patrick. Habang tumatagal, hindi na lang pagkakaibigan ang nararamdaman ni Johnny. Sa bawat ngiti ni Lara, sa bawat simpleng pasasalamat, lalo nga siya nahuhulog dito. Isang gabi, pagkatapos ng overtime, sabay nga silang lumabas ng opisina. Tahimik naman sila naglalakad papunta sa parking area habang bumabagsak ang ambon. Lara, teka, sabi ni Johnny na biglang huminto sa ilalim ng poste ng ilaw. Ano yun Johnny? Sagot ni Lara. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin to. Ano ba yun? Nagtatakang tanong muli ni Lara. Huminga ng malalim si Johnny. Noon pa man kasi Lara, ikaw na talaga yung tao nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ko lang nasabi. Pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa school noon. Ngayon, na nandito ka ulit, gusto kong itama yung mga hindi ko nasabi dati. Natigilan na nga rin si Lara. Johnny, anong ibig mong sabihin? Lara, gusto kita. Hindi bilang utang na loob. Hindi dahil tinulungan mo ako noon. Kung hindi, dahil matagal na kitang minahal. Pero yun nga lang, natakot akong umamin noon. Tahimik lamang ang buong paligid. Pagkatapos, biglang umiti si Lara. May luha sa kanyang mga mata. Johnny, kung alam mo lang din, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Akala ko nga, kinalimutan mo na ako eh. Umiti rin si Johnny at marahang hinawakan ang kamay ni Lara. Hindi kita kinalimutan. Ngayon, gusto kong simulan natin ulit. Pero sa pagkakataong to, hindi na kita bibitawan. Ang ambon kanina ay tumuloy na sa ulan. Napakalakas na ulan. Pero wala na nga silang pakialam. Sa ilalim ng ulan, sabay silang tumawa. Para mga bata na muli nagtagpo matapos ang mahabang panahon. Lumipas sa mga araw na puno ng pagmamahalan at pagtutulungan.
Nakilala na nga rin ni Lara ang pamilya ni Johnny at Patrick. Buong puso nga rin siya tinanggap ng mga ito. Hindi nagtagal, opisyal na nga silang dalawa. Sa isang pagtitipon ng kumpanya, umakyat si Johnny sa entablado kasama si Patrick. "Mga kaibigan," sabi niya sa harap ng mga empleyado, "gusto ko lang ipakilala sa inyong lahat ang babae naging inspirasyon ko. Hindi lang sa trabaho, kung hindi sa buhay na rin." Itinuro niya si Lara, na halos hindi nga makatingin sa sobrang hiya. Siya si Lara Mendoza, ang babaeng naniwala at nagtanggol sa akin noon pa man. Nagpalakpakan at kinilig ang lahat. Lumapit si Patrick at sabay nilang niyakap si Lara. "Welcome to the family," sabi ni Patrick. Pagkaraan ng maraming taon, madalas pa rin magkasama maglakad sila Johnny at Patrick sa hardin ng kanilang mansyon. Hindi bilang negosyanteng mayaman, kundi bilang magkapatid na pinag-isa ng kapatawaran. Sa bawat halakhak at kwentuhan nila, ramdam ang kapayapaan na matagal nga nilang hinanap. Sa kabilang dako, nakaupo si Lara, hawak ang kamay ni Johnny, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ngumiti si Johnny at bumulong. "Ito pala ang tunay na yaman ko." Dito nga po nagtatapos ang kwento ni Johnny. Sa kwentong ito ay pinapaalam, huwag nating husgahan ang mga taong hindi pa natin lubusang kilala. Tulad nila Johnny at Patrick, ang yaman ay nawawala. Pero ang pamilya, magkakaibigan at kabutihang loob, yun ang mga bagay na hindi kailanman kayang pantayan ng kahit anong ginto o salapi. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.